Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang Thailand horror drama film mula noong 2015 na pinamagatang Hidden Wrath. Halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Sa unang eksena ng pelikula, hinahabol ang mag-asawa ng grupo ng mga lalaki na pinamumunuan ng kinakatakutan na si Chang. Pumunta sila sa kakahuyan at nagpasya silang magtago sa likod ng mga puno. Ngunit, walang saysay ang kanilang mga pagsisikap dahil madali silang nahanap ng mga gangster. Kaya naman, ang mag-asawa ay marahas na sinaktan at pinatay ng 3 gangster. Sa susunod na eksena, ipinakikilala ang mag-asawang Yad at Bua, na naninirahan sa isang nayon sa probinsya. Sila ay labis na nagmamahalan at nangakong magpapakasal sa isa't isa pagdating ng panahon. Kaya naman, ang kanilang relasyon ay nasubok sa pagsalungat mula sa pamilya ni Yad dahil si Bua ay isang pipi na babae. Komplikado din ang kanyang pamilya dahil iniwan sila ng kanyang ama para sa ibang babae. Gayunpaman, si Yad ay nananatiling naninindigan at determinado sa kanyang pagnanais na pakasalan si Bua. Sa karaniwang araw, sina Yad at Bua ay nasa kalapit na ilog na kumukuha ng mga alimango para sa kanilang pagkain. Habang pauwi na may dalang balde na puno ng pagkain, hindi inaasahang binato ng isang grupo ng mga makukulit si Bua at tumakas. Kaya nasugatan at dumugo ang noo ng babae, kaya agad siyang inihatid ni Yad pauwi. Pagdating doon, ginagamot ng ina ni Bua ang kanyang mga sugat at hiniling sa kanya na magpahinga ng ilang oras. Pagkatapos nito, nakipag-usap siya kay Yad tungkol sa relasyon nila ni Bua. Pinayuhan niya ito na huwag nang makipagkita kay Bua, na sinasabi niya na may makikilala pa siyang iba na mas higit kay Bua at may maayos na pamilya. Pero matatag na iginiit ni Yad na hindi niya pinapansin ang mga opinyon ng mga taga-nayon at ang pagmamahal niya kay Bua ay higit pa sa lahat at hindi masusukat. Sa kabila ng lahat ng pagtutol na ito mula sa mga pamilya at taga-nayon, ipinagpatuloy ni Yad at Bua ang kanilang relasyon. Sila ay gumugugol ng maraming oras na magkasama sa mga gawain tulad ng pangingisda, pagluluto, at kumain ng magkasama. Si Chang at ang dalawa sa kanyang mga kasama ay naninirahan din sa loob ng parehong nayon. Tila wala silang trabaho at dahil dito, patuloy silang nanggugulo sa paligid ng nayon, pinahihirapan at hinaharas ang mga taga-nayon. Sinusuportahan nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagnanakaw sa mga masisipag na residente. Ang pinuno na si Chang ay may asawa na madalas siyang sermonan dahil sa kanyang iresponsableng pag-uugali, ngunit hindi niya ito binibigyang pansin. Isang araw, sa pagbabalik ni Yad at Bua pagkatapos makahuli ng ilang isda, sila ay pinakialaman ni Chang at ng kanyang mga tauhan. Inagaw ng mga gangster ang balde na puno ng isda, at sinimulan ni Chang na harasin si Bua. Sinubukan ni Yad na ipagtanggol siya ngunit pinagtulungan siya ng mga lalaki. Sa kabutihang palad, dumating ang asawa ni Chang sa tamang oras, at napigilan ang kaguluhan. Maya-maya, ang ama ni Yad ay nakikiusap sa kanya na lumipat sa Bangkok at maghanap ng trabaho doon. Naniniwala siya na ito lang ang paraan para kumita sila ng pera. Ngunit tumanggi si Yad at sinabing mas gusto niya ang katahimikan ng nayon kaysa sa magulong buhay sa lungsod. Kinaumagahan, nagnakaw ng isang bungkus ng saging sa isang tindahan ang pasaway na makulit na nagmamadaling tumakas. Nagkataon namang dumaan si Bua sa parehong tindahan habang may bitbit na saging sa kanyang mga kamay. Dahil dito, napagbintangan ng tindera na siya ang nagnakaw at labis siyang nabastos at nainsulto. Dahil pipi siya, hindi niya mapatunayan ang kanyang sarili na inosente siya at napaiyak siya. Samantala, binisita ng ina ni Yad ang ina ni Bua at sinabihan itong ilayo si Bua sa kanyang anak dahil hindi niya tatanggapin ang isang pipi na babae bilang kanyang magiging manugang na babae. Narinig ni Bua ang kanilang pag-uusap mula sa malayo, na wala ng pag-asa. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bukid at habang umiiyak, hindi niya maintindihan kung bakit galit sa kanya ang buong nayon. Ilang sandali lang, nilapitan siya ni Yad at niyakap siya ng mahigpit, nangako na hindi siya aalis sa tabi niya. Sinisiguro rin niya na malapit na silang ikasal. Nang maglaon, tumuloy ang mag-asawa sa ilog para mangisda. Habang abala si Yad sa pag-aayos ng lambat, palihim na dumating si Chang at ang kanyang barkada sa lugar at dinukot si Bua. Binuhat nila siya patungo sa kakahuyan, kung saan pilit na tinatangka ni Chang na mahubaran siya. Si Bua ay buong tapang na sinusubukang lumaban, ngunit ang kanyang paglaban ay nagreresulta lamang sa higit pang karahasan na ginawa sa kanya. Samantala, nalaman ni Yad ang pagkawala ng kanyang kasintahan at sa paghahanap sa paligid, nakita niya ang kanyang tsinelas. Dahil dito, napagtanto niya na nasa panganib si Bua, kaya tumakbo siya sa kakahuyan at sinimulang tawagin ang kanyang pangalan. Di nagtagal, nakita niya ang mga gangster na brutal na sinasalakay si Bua, na nagudyok sa kanya na makipag-away sa kanila. Sa kasamaang palad, si Yad ay walang laban dahil marami sila, at siya ay madaling pinabagsak at sinaktan. Pagkatapos nito, pinilit ni Chang ang sarili sa kawawang babae, at pagkatapos ay pinatay ang mag-asawa. Matapos ang lahat, inilibing ng mga gangster sina Yad at Bua sa isang hindi natukoy na lokasyon sa loob ng kakahuyan. Nang gabing yun, nag-aalalang hinihintay ng ina ni Bua ang pag-uwi ng kanyang anak.
Nang lumipas ang gabi nang hindi pa rin umuwi si Bua, nagpasya siyang puntahan ng pamilya ni Yod, umaasang maaaring magkaroon sila ng impormasyon. Sa kanyang pagkadismaya, natuklasan niyang hindi rin umuwi si Yod. Nang maglaon, lumabas ang dalawang pangkat ng mga magulang upang hanapin ang kanilang mga nawawalang anak. Pagdating nila sa mga bukid, napansin nila ang mga gamit na naiwan ni Yod at Bua, na lalong tumitindi sa kanilang pag-aalala. Di nagtagal, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa isang taga-nayon, na nagsabi sa kanila na hinahabol ni Chang at ng kanyang barkada ang mag-asawa noong nakaraang araw. Sa nalaman nila, agad na hinarap ng mga magulang si Chang sa kanyang lugar, ngunit tulad ng inaasahan, pinagbantaan sila ng kilalang leader ng gang at pinaalis sila. Dahil dito, nagpa siya ang nagdadalamhating magulang na iulat ang kanilang mga anak bilang nawawala sa lokal na istasyon ng pulisya, kahit na ipinahayag ang kanilang hinala sa gang ni Chang. Iginigiit ng pulisya ang mga konkretong ebidensya bago paniwalaan ang anumang mga hinala. Bukod dito, ang punong opisyal ay nag-isip na maaaring pinili ng magkasintahan na umalis upang magsimula ng bagong buhay na magkasama sa ibang lungsod. Sa susunod na eksena, makikita natin ang isang miyembro ng gang ni Chang na si Lek. Mag-isa siyang gumagala sa kakahuyan, na nakukonsensya siya sa bigat ng kanilang mga karumaldumal na ginagawa. Di nagtagal, lumapit sa kanya si Chang at isa pang miyembro ng gang na nagngangalang Fet, nagtatanong kung ayos lang siya. Inamin ni Lek na siya ay parang naguguluhan sa mga araw na ito at nagmumungkahi pa na isuko ang sarili. Nang marinig ito, nagalit si Chang na naglabas ng kanyang baril, at itinutok ito kay Lek. Sinabi niya na babarilin niya ito kapag nalaman ng mga pulis ang kanilang mga ginawa. Kasunod nito, ang tatlo ay tumungo sa gitna ng kakahuyan para mangaso. Habang sinusubukan nilang maghanap ng ilang mga hayop, nagulat sila na pinagmumultuhan ng espiritu ni Bua. Napilitan ang mga gangster na tumakas agad sa kagubatan. Nang gabing yon, nag-e-enjoy sila kasama ang ilang mga babae na nagpapakasasa sa mga inumin. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, nagpaalam si Lek na umihi muna. Habang sinisimulan niya ang proseso, hindi inaasahang napansin niya ang isang babae na nakasuot ng puti, na nakahandusay sa lupa. Dahan-daang nilapitan siya ni Lek at pinaharap, ngunit nalaman niya na si Bua pala. Kinilabutan siya kaya mabilis siyang umatras pabalik. Matapos ang kanilang pagtitipon, bumalik ang mga gangster sa kani-kanilang mga bahay, na nakikita lamang nila ang si Bua. Si Lek ay pumunta sa kanyang kama ngunit patuloy na nakikita ang espiritual na anyo ni Bua, na ginagambala siya nito. Ang bangungot na ito ay nagiging sanhi upang hindi siya makatulog buong gabi. Pagsapit ng umaga, nagtapat si Lek kay Fet, na ibinahagi ang mga nakakatakot na karanasan niya ng mga nakaraang araw. Kaya ipinahayag din ni Fet na naranasan rin niya ang katulad na pangitain niya. Iminungkahi ni Lek na umalis sila sa nayon at maghanap ng trabaho sa malalaking lungsod. Ipinunto rin niya na mapapahamak sila kapag nalaman ng mga taga-nayon ang kanilang mga karumaldumal na nagawa. Kaya hinihimok ni Fet ang praktikal na pag-iisip, na nagsasabing imposible para sa mga taong tulad nila na makahanap ng trabaho. Pagkatapos, ang tatlo ay muling makikita sa kagubatan, na nakikibahagi sa mga aktibidad sa pangangaso. Sa pagkakataong ito, tumindi ang mga pangitay ni Lek kay Bua, na nagtulak sa kanya na tumakas. At habang tumatakbo palayo, bigla siyang hinampas ng malakas sa ulo gamit ang sanga na nagresulta sa kanyang kamatayan. Nang gabing yon, si Fet, ay nabiktima rin ng walang humpay na bangungot na dahilan upang di siya makatulog. Kaya bumangon siya at nagpunta sa banyo upang maghilamos, ngunit pinagmumultuhan siya ng espiritu ni Yod. Sa takot na mapatay din siya, kinaumagahan bumisita si Fet sa isang kalapit na templo at nag-alay ng mga panalangin para sa kanyang pangangalaga. Pagkatapos nito, nakipagpulong siya kay Chang at nagpa siyang ipagtatapat ang kanilang krimen sa mga taga-nayon. Ngunit muling nagalit ang pinuno ng gang at sinuntok si Fet sa mukha, na inuutusan siyang manahimik. Nang patuloy pa rin sa pagpipilit si Fet, marahas siyang binugbog ni Chang. Nang gabing yon, tiniis ni Chang ang isang nakakatakot na panaginip kung saan siya ay nakagapos sa kanyang kama, pinahirapan ng mga multo ni Yod at Bua, na lumapit sa kanya nang may pananakot gamit ang isang palakol. Nang sumunod na araw, habang nangingisda si Fet sa isang kalapit na ilog, nagulat siya sa isang nakakatakot na tunog. Naghahanap siya sa paligid ngunit wala siyang makitang tao. Bigla na lang siyang bumulaga sa tubig. Sa takot, sinubukan ni Fet na tumakas ngunit nahuli siya ng isang dinatukoy mula sa likuran at pilit na nilubog sa ilalim ng tubig. Ang kapaspalad na pagkamatay ni Lek at Fet ay nagdulot ng pag-aalala sa ama ni Chang, kaya hinimok niya si Chang na aminin ang kanyang masasamang ginawa, na nagbabala sa kanya na maaaring matulad siya sa kapalaran ni Fet at Lek kung hindi niya ito gagawin. Gayunpaman, tumanggi si Chang na aminin ang anumang maling gawain, sa takot na siya ay makukulong. Lingid sa kaalaman ni Chang, lumalapit na sa kanya ang mga mapaghiganting espiritu ni Yod at Bua. Kinagabihan, natutulog si Chang sa tabi ng kanyang asawa nang makarinig siya ng tunog na nagmumula sa kusina. Nagulat at ginising niya ang kanyang asawa, nagtatanong kung narinig din ang tunog. Pero pinagalitan lang siya nito dahil sa pagkagambala sa kanyang pagtulog.
Maya-maya, narinig na naman ni Chang ang parehong mga tunog, na nagtanim ng takot sa loob niya. Bumangon siya para buksan ang mga ilaw, ngunit natuklasan na hindi gumagana ang ilaw ng tubo. Dahil sa takot sa dilim, sinubukan niyang magsindi ng kandila, ngunit nakakapagtakang namamatay ito. Sa sandaling yon, ang diwa ni Bua ay nagpakita sa kanyang harapan, na ikinatakot niya. Bilang tugon, dali-daling kumuha ng kutsilyo si Chang at paulit-ulit na sinaksak ang multo. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niya na ang sinaksak niya ay ang sariling asawa, na nagresulta sa pagkamatay nito. Hindi makapaniwala si Chang sa kanyang ginawa at nagsimulang umiyak na parang sanggol. Sa sandaling yon, isang hindi nakikilalang nilalang ang lumitaw sa kanyang likuran at nawalan siya ng malay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Chang at natagpuan ang kanyang sarili na nakagapos. Sa kanyang pagkagulat, lumitaw sa kanyang harapan sina Yad at Bua, na parehong buhay. At sa wakas ay nalaman natin ang katotohanan, matapos mailibing ng mga gangster ang mag-asawa, bumuhos ang ulan, na naging sanhi ng kanilang malay mula sa kanilang walang buhay na estado. Sa kabila ng kanilang mga pinsala, kahit papaano ay nagawa nilang makaalis mula sa nakakatakot na putik sa kagubatan. Tinulungan ang isa't isa at ginamot nila ang kanilang mga sugat at nanatili sa gubat ng ilang araw. Dahan-dahan sila gumaling, at pinalakas ng isang hindi natitinag na determinasyon na makaganti para sa masasamang ginawa laban sa kanila. Sa paniniwalang kailangan nila maging masama din upang sirain ang kasamaan, sinimulan nilang multuhin ang mga nagpahirap at muntikan ng pumatay sa kanila, pagkatapos ay pinatay sila ng sunod-sunod. Nang marinig ang kanilang paghahayag, nagsusumamo si Chang para sa kanyang buhay, nakahawig ng pakiusap na minsang sinubukang binigkas ni Bua noong nakaraan. Ngayon ay bumaliktad na at bumalik sa kanila ang mga masamang ginawa nila, hindi nila pinansin ang kanyang mga pakiusap at tinapos siya, sa wakas ay nakumpleto ang kanilang paghihiganti. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan nyo ang video na ito, suportahan nyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like, salamat po, hanggang sa muli.